Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ako, dumadami na ang mga kabibig. Marami na rin ang nag-subscribe sa ating YouTube channel. So huwag niyong mag-subscribe kayo, mag-like kayo, mag-share kayo, mag-comment kayo. Kasi this is good news mga kabibig. Panalo si PRRD. Kahit nakakulong si PRRD sa ICC, pero ang gulong ng palad ay talagang umaayon sa kanya. First, yung impeachment ni Bibi Sara na basura, unconstitutional. Ngayon, itong si Arturo Las Cañas. Oh, ito na. Patong-patong na warrant of arrest. Patong-patong na warrant of arrest mga kabibig. Ang inilabas ng RTC Branch 10, Davao City laban sa dating pulis na si Arturo Las Cañas para sa mga kasong cyber libel, murder at attempted murder. Tatlong kaso kabibig. So patong-patong na warrant of arrest ang nakaharap ngayon. So wanted itong si Las Cañas. Wanted kasi nahanap na to eh. May warrant of arrest na eh. Grabe. Noong July 9, 2025, iniutos ang kanyang pag-aresto sa kasong cyber libel sa ilalim ng cybercrime law na may piyansang 48,000. May mas mabibigat pang kaso si Las Cañas na murder na walang piyansa at dalawang attempted murder na tag 120,000 ang piyansa. Inatasan ang mga otoridad na isagawa ang pag-aresto sa loob ng 10 araw. Si Las Cañas, retiradong pulis at umaming kasapi sa Davao Death Squad ay tumistigo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at nanatiling pugante. Ayan kabibig ha. Naku, isang kasong cyber libel, attempted murder, at itong murder na walang piyansa ang nangyari ngayon kabibig. Nako, parang gumugulong na yata ang gulong ng palad. Nako, paano yan? Naku, hinahanap na sila. Sabi dito, basahin natin ha. The people of the Philippines versus Arturo Bariquet Las Cañas accused alias warrant of arrest to any officer of the law. You are hereby commanded to arrest Arturo Bariquet Las Cañas, who is said to be found at yung lugar niya, wherever he may be found in the Philippines, and who has been charged before me with the offense of attempted murder, and bring him forthwith before to the dealt with according to law. The bond for the release of the accused in this case is fixed at 120,000. 120,000. The bail bond must be furnished by the said accused either by the anong ginagawa. Tapos, the officer making this is hereby authorized to discharge the accused if in kaso makapag-bail siya. The head of the office to whom this warrant of arrest has been delivered for execution shall cause the warrant of arrest to be executed within 10 days from the receipt therefore. Tapos, mga kabibig, nako, pumalakpak ang mga netizen ngayon. Yan na, nagsimula na ang karma, gumugulong na ang totoong magandang kapalaran para sa mga Duterte. Ito na ang sagot sa mga panalangin na maraming taong nanalangin na sana makamit ang totoong hustisya para sa mga Duterte. At ito na, nagsimula na kay Arturo Las Cañas. Cyber libel, attempted murder, at yung murder talaga kabibig na walang biyansa. Within the 10 days ha, kailangan madakip si Las Cañas. Ang tanong, nasaan ba si Las Cañas? Pugante, nagtatago mga kabibig. Pero I was wondering during Quadcom, bakit na-interview si Las Cañas at naging resource person ng mga kongresista? So posible, may mga kongresistang nakakaalam kung nasaan si Las Cañas? Posible kaya yon? Or sinong nag-contact ang Las Cañas para magtawag dito, maging resource person during sa Quadcom. Uy, nako. So ito ang mga komento ng ating mga netizen. Ngayon nyo sabihin na may probable cause ang pagiging witness niya kuno ni Trillanes sa ICC. Mga nag-akusa sa ICC, sila pa ang may warrant. Sila pa ang ginawang witness. At ang source si Trillanes, may warrant din. Diyos ko, ICC, huwag na kayong paggamit sa mga utak-ukak. Tore, hanapin mong heartbeat ni Las Cañas. I don't know
kung tutulong ba ang PNP o ang mga pulis. Of course, ang mga pulis ang mag-serve ng warrant of arrest. Pero I don't know kung hahanapin ba ito ni Torre, di ba? Dapat ang nasa likod niyan ang hanapin. Ginagamit at tinatakot lang ng tao na yan, pati ang pamilya. Ito na naman tayo sa ibang mga bagay lang yan sa mga taong mahilig magpagamit at mukhang pera. Trillanes at Dilimaw ang protektor ni Las Cañas at si Risa Hontiveros. Oy, hindi natin alam ha. Hindi natin alam. Wala pang any news regarding on this. So sana madakip si Las Cañas para sagutin niya ang mga katanungan kung sino ang nasa likod na niya. Let's skip to the good part. Sabi ng iba, ito pa mga komento. General Torre, di ba mahilig kang humuli kahit walang hard copy ng arrest warrant? Yan, gamitin nyo ang mga teknik na ginamit nyo kay Kibuloy at PRRD. Total, malakas ito dahil local court mismo ang nagsilbi ng warrant. Nasaan ba yung mga 5 minutes ni Torre? Chief PNP, bakit natawag si Torre? Chief PNP Torre, alam kong magaling ka dyan at hindi ka natakot. Huliin mo si Las Cañas at magpa-press con ka, sir. 10 days lang, siguro naman high-tech ka na ngayon na. Grabe naman. Dapat magaling si Torre manghuli, baka pwede niya magamit ang expertise niya dito. Ayan klarong murder, di ba? Siguro naman may mas kakayanan si Torre dito. Nako po. Malamang nasa Europa na yang nagtatago. Maraming galamay doon si yung mga rebelde. Naku, mahuli kaya si Las Cañas o didilat na mga mata ng mga DDS. Now, ikulong na yan si Las Cañas. Salamat sa Diyos at hinay-hinay makamit ng mga Duterte ang katarungan. Salamat ang gaba dili magsaba. Luoy taon si PRRD, wala gibuhat tanang planted witness ni Pisting ay. Tony, galaw-galaw naman dyan. Di ba tropa kayo ng Interpol? Ipahanap yung si Las Cañas, Dapat kalagkarin na ito si Las Cañas at si Torre ang kakaladkad sa kanya kasi Chief PNP. Payback time. Ayan ang mga komento ng mga netizen kabibig. Grabe trending na trending ito. Na yung witness laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ito na. Nako, karma is real. Kolera, buti nga sa'yo, nakinig ka Trillanes. Unta, mapriso ka na. Happy now, iyak later. Tinatago yan ni Trilling sa kasi tanim witness. Bayad, sabi lang, bayad daw sila sa kanya or kung ano-ano. Pero hindi natin alam kung ano pa talaga totoo. End of 2027, mas marami pang mawawala at magbabakasyon. Malapit na ang 2028. So isa-isa nang lumalabas ang mga kriminal para dakpin. Good job yan. Sinasabing, there is time for reckoning. Ang saya-saya na maraming Pilipino nalalaman na makukulong na sila sa Cañas. Nako, ayan ang mabibig. Karma yan, ikot-ikot lang yan at sana doble ang matanggap niya dahil sa nagpapagamit siya. Yan mga kabibig ha. Ang gapa, dili siya magsapa. Hala, uy, kumusta naman itong si Kuan? Si Las Cañas, nagtatago-tago na yan. Ano kayang reaksyon ni Trillanes, Risa at Dilima? Hindi natin alam. Kung sila ay para sa taong bayan, sila talaga yung magpupus na, border pala to, dakpin na yan, ito. Ito ba? Mahirap magpakain ng pamilya ng perang galing sa walang hiya. Sir, damay lahat pamilya mo ng karma. Good job mga sir, deserve mo yan. Akala mo kasi lagi ikaw ang lamang. Merisi ang gaba dili magsaba, last laugh is ours. Mga DDS. Sabi ng mga DDS din. Nako. Alam na alokin na naman nila ng millions para testigo. Sa talang government, bobo ang dali mahuli kung ano ang binabalak nila. Isa daw siya sa DDS at dami na rin niyang mapinatay. Pero noong tinanong ilan yung napatay niya, ang sagot niya, wala pa raw. Ang gaba ni Jun Magsaba. So yun kabibig, ang ating ladies lebag-lebag for today. Grabe na, Gumugulong na ang totoong katarungan at justice para sa mga Duterte. Yung inakusahan na si Pangulong Duterte, nagpaubaya, sumunod sa kung ano ang gusto nila. Sunod ba? Hindi kinidnap sa kabibig. Nilagay sa ICC. Ang tanging instrumento lang ni Pangulong Duterte, yung prayers at yung mga taong nagpanalangin sa kanya na sana malagpasan niya ang lahat ng nangyari ngayon. Pero isa-isa nang bumabagsak ang kalaban. Isa-isa nang nararamdaman ng mga kalaban na sobrang powerful ang mga Duterte. Kasi ang palaging
hinihinga ng tulong ng mga Duterte, hindi taong bayan, kundi ang Diyos. Diba? At ang mga DDS talagang always praying na sana makauwi na si Pangulong Duterte. So lang kabibig, nasimula na ang karma, gumugulong na ang tadhana, para yatang happy-happy na to. Lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.